Ayan o, si Ma'am Cecil Magkarang, meron siyang comment. Sarap ng feeling na napapasunod mo ang aso mo, napakalaking achievement po. Kapag naintindihan nila, tinuturo mo. Totoo po yan, no? Galing to sa video ko na tungkol sa Super Dog Basic Obedience Training Course. Okay, so kami Manalo K9, ino-offer po namin yan. Manalo K9, we've been offering training sa mga clients since 2007, and we also expanded into Canine Services mga 2009, and naging expertise talaga namin yung Canine. Although we can train all dogs, kahit maliliit na mga aso, malalaking aso, pero syempre iba-ibang mga approaches dyan, and natutunan naman po namin yan. Okay, I'll give you 3 tips today para sa mga gustong mag-train ng aso nila, kasi I'm sure marami sa inyo interesado, no? 3 very important tips kung paano nyo mapapasunod yung aso ninyo, and kung paano kayo magko-communicate between species to species, kasi we are Homo sapiens, they are Canis lupus nga. So, kailangan ma-bridge natin yung gap na yun. Unang-una, dogs cannot understand language. Okay? Hindi nila napagdudugtong-dugtong yung mga salita, nagkakaroon ng mga alam mo yun, paragraphs and sentences, wala silang ganong concept. But they can understand certain words, no? Pwede silang mag-memorize ng sit, jump, stay. Minsan pagka binibigkas mo yon, you have to say it in a manner na talagang maririnig niya yung mga frequency and pitch nung bawat syllable na nilalabas sa bibig mo. Okay, so they do not understand language. What they understand is yung frequency. Kapag mataas ang tono ng boses mo, na-excite sila niyan. Very good! Kaya pagka sinasabihan ko sila, Lagerta at Bjorn, na papansin niyo pagka nagbe-video ako sa kanila, good boy! Good boy! Mataas, natutuwa sila nun. Pero kapag malaki na, no! Hey! Ganun. So, ano yun? Negative yun. Biglang sila, negative sa kanila yun. So, when you're communicating with your dog, you have to exaggerate that. So, kapag sinabi mong no, hindi mo sabihin, no, hindi. Nawawala ng yun, ng effect. Dapat bigla, mapuwersa, at saka may force. Yun nga, yung mapuwersa, di ba? Anyway, they do not know language. Kailangan mo talagang i-adapt yung way na sinasabi mo yung mga bagay-bagay sa paraan na naintindihan nila. And of course, kino-combine nila yung lumalabas sa bibig mo sa expression ng mukha mo. Na-memorize nila kung yung mukha mo nung galit ka, at nararamdaman nila yung galit mo, naamoy nila yung galit mo, ganon yung mukha mo, ganon yung sinasabi mo. So, napagdudugtong-dugtong po nila yan. Okay, so the way that we talk is not the way that they talk. So, you have to figure it out. So, okay, so, I hope na meron kayong mga magawang tips. So, gagamit lang kayo ng isang word kung meron kayong gustong tukuyin. Halimbawa, pag sinabi mong sit talaga. Diba? Huwag mo nang bago-baguhin yon. Pag gusto mo siyang pagsitin, sit. Huwag mong sabihing upo, or dyan ka lang, o maupo ka dyan. Huwag mo iba-ibahin. Yung word na yun ang kailangan niyang ma-memorize. Okay? So, kasi mga dogs nga, kahit mga adult dogs, they can have the vocabulary daw of a 2-year-old human. So, parang nakakaunawa sila ng words if you consistently use those words. Ayan, naintindihan niya unti-unti. Consistently use certain words, wag pa iba-iba. Yung pagtawag mo sa kanya ay yung name lang niya, 'di ba? Wag kung ano-ano, wag na yung mga baby, mga kung ano-ano. Basta alam niya pagka tinatawag mo siya, yung name niya. Okay, so yung mga commands kailangan consistent. Okay, pangalawang tip. Okay, pangalawang tip sa dog training is if your dog is doing something good, then you reward him. If your dog is doing something bad, then you correct. Okay, be consistent doon. Okay, yun lang naman ang way na matitrain mo yung aso mo into good behaviors. Na pag may ginagawa siyang tama, i-commend mo, ihagurin mo, sabihin mo good, pero within 5 seconds lang nung ginawa niya yung act na yon. Okay, alam ba, pinapagalitan mo yung aso mo.
within those 5 seconds lang, within 3 seconds pa nga lang, di ba? Halimbawa, may ginagawa siya mula, kinakagat niya yung halaman nyo. No! Ganun lang. Tapos, medyo i-correct mo siya within 3 seconds. Kasi pagka nakita mo sira-sira yung halaman, tapos pinapagalitan mo yung aso mo, 30 minutes ago na niya ginawa yun, hindi na niya alam. Ba't mo ko pinapagalitan? Dahil nakalimutan na niya yun. Ganon silang kabilis makalimot. And yung mundo nila, kung ano yung nangyayari ngayon, di ba? Yung past nila is past na, di ba? Sarap siguro nun, di ba? Para sa atin, no? Matagal makalimot. Okay, pero yung future, hindi naman nila iniisip-isip yung future niya, hindi kagaya natin, di ba? So, they live in the present, so you have to reward or correct kung ano yung ginagawa niya ngayon, hindi yung kanina, hindi yung kinabukasan pa. Okay, that's tip number 2. Tip number 3. Okay, bring your dog to a place na wala masyadong distraction if you want to train him sa certain commands. Kasi pag maraming distraction, hindi nakafocus yung utak ng aso dahil distracted siya, magiging futile lang yung attempts mo na maturuan siya dahil sabog yung isip niya. So kung may mga iba-ibang mga tao, pare-pareho silang nagbibigay ng commands, alam niyo yun, dapat nakafocus yung aso sa iyo, makuha mo yung attention niya. So, dapat may bond kayong dalawa. Dapat nakafocus yung aso niyo. Okay, so those are 3 tips. If you have any questions sa training, please comment below kung meron kayong gustong malaman. And if you want to have your dog trained professionally by us, Manalo K9, punta lang po kayo sa lounge.metaanimals.org. Meron po dong ordering page sa products, sa menu. And then you can look at the different dog training courses natin doon. And pagka doon kayo order nung dog training course, may mag-assist po sa inyo yan pagka nilagay nyo sa cart ninyo. And you will get rebates also. May network marketing din po tayo. Kaya kapag nag-invite kayo ng ibang tao to join us sa lounge@metaanimals.org using your referral code, tapos sila rin nag-avail sila ng mga products and services doon sa lounge, magkakaroon kayo ng commissions. Okay, so yun, lifetime na yun. Basta one time nyo lang silang i-refer. So we have the Meta Animals affiliate system. Kapag kayo mga refer ninyo at mga refer nila up to 7 generations, lahat yon kung nag-avail din ng insurance, nag-avail ng SDN, the best dog food in the multiverse, or mga sabon natin like Super Dog Soap, then you will get rebates, you will get commissions kada magpa-purchase yung nasa network. Yung maganda po ito. This is a very good opportunity para doon sa mga gustong kumita ng extra income. Tapos, re-refer lang nila yung mga tao sa lounge.metaanimals.org. It's free! Free po ito. And also sa metaanimals.org sa lounge nga pala, you can register. Pwedeng magkapapel yung mga dogs ninyo, mga cats niyo for free online. Doon lang sa menu, doon naman kayo sa pets pupunta. I-register nyo kahit na ilan yung mga pets ninyo. Free po yun. Pero pagka mag-order kayo ng hard copy, 500 pesos yung hard copy. Kung gusto nyo maging premium member, optional po lahat yun. Pati yung folder na hardbound, 200 pesos po itong ganito. Ayan, yan yung papers doon. Yan po ay may mga bayad. Tapos within your network, kapag mag-avail sila ng mga yan, ay meron ka pa rin commissions. Ang ganda. Invite mo na lahat ng mga friends mo para if ever maisipan nila magpa-hard copy and everything, hindi naman masama yung pa 30 pesos kada isang hard copy na bibilihin nila. 50 pesos kapag may folder, etc. So, this is for you. This is for us, metaanimals.org. I hope na appreciate nyo yung 3 training tips natin for today. And if you have any other questions na sagutin ko sa mga next vlogs, no? Naghanap ako ng mga masasagot na mga interesting na mga questions. Gusto ko yung mga kakaibang questions naman. Ilagay nyo po sa baba. Sagutin ko bukas naman.